Wala po akong naramdamang pressure, neither from the leadership nor from the INC. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating panibagong vlog ngayon. Sa ating opinion gagawin natin ngayon. Marami po salamat sa inyong pagtitiwala, sa inyong suporta dito sa ating YouTube channel. Sa ating mga subscriber po na nandyan po lagi. Happy Fiesta po diya sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa ang lugar ha. Diya sa Pilipinas. Shout out po sa tanang taga Bohol. Naay mga supporter natin diya sa tibuok Pilipinas, mga kapwa OFW. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Si Luestro, itong congresswoman dito sa Batangas, para yatang iniinsulto niya ang Iglesia ni Cristo, na parang ang pagkasabi niya, parang intindihin natin ba ang kanyang pagkasabi na wala siyang pakialam sa Iglesia ni Cristo. Na di ba mayroong lumabas yun na actually na ko yun na i-vlog ko rin yun, na ang Iglesia ni Cristo kapag nalaman nila na bumuto dito sa impeachment ni VP Sara, i-blacklist nila. At tinamaan niya si Luistro sa sinabi nung kung totoo yun sa Iglesia ni Cristo. Kasi sabi niya kahit sa mga leader, ibig sabihin siguro doon yung mga leader sa House of Representatives. Pasok na natin yung video niya at panoorin natin yung sinabi niya ni Luistro. Wala po akong naramdamang pressure, neither from the leadership nor from the INC. Since day one of our proceeding in the Justice Committee, maliwanag po ang appreciation natin dito. This is not a matter of choice. This is a matter of duty. Whether I like it or not, I need to proceed because this is the mandate of the Constitution. Yun ang sabi niya ha, na hindi siya, hindi siya nababahala. Wala siyang pakialam sa Iglesia ni Cristo. Naghamon ba sa INC? Ang distrito ba ni Luistro, wala bang mga Iglesia ni Cristo dyan? Baka mapanood to sa mga taga-Iglesia ni Cristo, kayo na hong bahala dyan. Basta mismo nanggaling sa congressman ng Batangas ho yan. At bakit wala silang pakialam dito sa Iglesia ni Cristo? Dahil ba sa binisto dito ni congressman Livisti din ng Batangas, wala siyang dito. Kapwa Batanggenyo ha. Batanggenyo nagsalpukan doon sa impeachment ni VP Sara. At hindi siya dito ha. Parang napahiya ang mga congressman sa sinasabi dito ni Congressman Livisti. Di kayo nahiya diyan sa congressman congressman na yan ha. Di kayo nahiya sa congressman na to, na kabata-bata pa pero gusto niya ng totoong serbisyo talaga. Panoorin natin yung video. Do you support transparency in the use of public funds? Definitely, Mr. Speaker. Thank you, Madam Chair. I heard that on March 18, some members of Congress got Easter break bonuses or additional MOOE of 2 million pesos or more, and those who do not support the impeachment did not get this extra MOOE. Do you know anything about this, Madam Chair, and how much MOOE have you gotten this year? Mr. Speaker, I deny the allegation of the honorable gentleman from Batangas, but it is my observation as well that the statement is no longer relevant to the subject matter of this impeachment. Madam Chair, I just want to make this clear before the members of Congress cast their votes. Because there is, first of all, confirmed information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. But on the impeachment... Point of order, Mr. Speaker. Mr. Chair, just on the impeachment. Majority Leader. On the Mr. impeachment. Speaker, the Honorable Legarda Leviste Just on the is impeachment, Mr. free Chair. to speak his mind after the voting, so long as Mr. we Chair, stay. just on the impeachment. Senator Amy Marcos said those who vote for the impeachment will get 20 million pesos. And I just want to make it clear if this is true or not. Because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million. And those who do not vote, hopefully should also be given that. Because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment. Mr. Speaker, on behalf of all the members of the House of Representatives,
we categorically deny any statement made by This the is what Senator. Senator Amy Marcos said. Yes, Mr. Speaker. May I request the Honorable Leviste to proceed with his interpellation Okay. regarding the resolution and the articles of impeachment. I have one last topic on this, which is, for the sake of the other members of Congress, is it true or not true that those who vote against the impeachment will lose benefits for their vote? So that before we cast our votes, we will know whether doing so will result in us losing our benefits or not. Mr. Speaker, may I be recognized once more? Majority Leader. Mr. Speaker, on behalf of the House, we categorically deny any such allegations, and we would like to thank the Honorable Ligarda for his pursuit of accountability Thank and you, Mr. Chair. transparency. I would like to Honorable- thank you for putting it on the Honorable record. Ligarda, That Mr. your Chair time actually is made up. a very I'll give good you thing. one last question. No one should lose their benefits for their vote today. And lastly, I would like to ask if the House Committee on Accounts and the DBM can release all data on the budgetary releases for MOOE or for infrastructure or any other budgets so that we can ascertain whether it is true or not what Senator Amy Marcos said. Thank you, Mr. Chair. Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there being no other member to interpellate, O aber, Luistro, yan ba'y dahilan kaya hindi ka natakot sa Iglesia ni Cristo dahil sa binisto nito ni Congressman Libiste? Noon ka pa naman talaga na sugapa ka talaga sa yung pagkakurap ng congresswoman ka sa Batangas. Hoy, shout out sa Batangas na congressman ninyong dahil kwarta, ang takaw sa kwarta, ang grabe no? Babae pa naman to siya. Pero grabe sa kakawatan na niya. Oy, grabe kakakurap. Ito yung nagsisisigaw dati ng ano, nagigil na naman ako nito sa congresswoman na itong Batangas na to na pag magsalita may gano'n pa ng labi niya. Eh ngayon, inimpeach niya si VP Sara dahil doon sa binisto, dahil doon sa binulgar ni Congressman Leviste. Ibig sabihin, may katotohanan kasi ang daming mga congressman ngayon ang bumuto sa impeachment ni VP Sara. Siguro yung nakaraang taon, yung hindi na sumama ngayon, nilipat sa ibang mga congressman. Sila naman ang binigyan. Sinong lumipat na sinong mga congressman ngayon na nabigyan dito sa mga mali-malita, no? Etong si Tubi Chanko, grabe yan eh. Kala ko hindi against yan sa impeachment, yun pala bumuto din eh. Kinawalan din niyang puhunan yung pinsan ng asawa niya, si Martin Romualdez. Magpinsan kasi ito ang mag-asawa ni Martin Romualdez sa kasawa ni Tiangco. At ito ngayon si Luistro, talagang malaking malita ang natanggap niyan. Malaki talagang halaga. Kasi siya yung Justice Committee. Siya yung mag-ano doon na pwede natin patayin itong impeachment na to, pero may kapalit akong malita. So, ang ginawa nito ay binahugan sila ng mali-malita. Binahugan sila ng pera ngayon. O si Richard Gomez, di ba? Na-vlog ko rin to. Kasi siguro itong nila ngayon, itong ginagawa nila ngayon, sa akin lang naman itong opinion, no? Pangpundo na naman to sa sunod eleksyon. Kasi mayroon pang 2027 na budget. Yan na naman ang ilang pagkaabalahan yan. Pero at least sila ngayon, mayroon silang pundo. Kakandidato sila sa sunod na eleksyon sa 2028, mayroon silang mga pundo na nakatambak na. Ganun yun. Kaya ito, kasi sa 2028, wala na silang dyan. Wala na silang power dyan, nagagawa pa sila ng mga ganyan. Kasi mag-iba na yung presidente. Sa akin lang to ha. Kaya ito ngayon mga congressman na bumuto doon, nagkamali kasi yung analyze yung iba eh. Kaya yung bumuto mga congressman ngayon sa impeachment ni VP Sara, nakatanggap kayo sigurado ng perang malaking halaga. Ito si Luistro, malaking halaga nakuha nito nung nakaraang taon at saka ngayon. Kaya ito, kaon ito. Matindi ang pangangailangan nito ni Luistro kasi tatakbo to ng hindi natin alam. Malay natin kung ma-impeach si VP Sara, kung sino yung talagang gagawing kandidato sa mga Duterte, kung matuloy ba talaga ang impeachment na to. Hindi naman kasi hindi natin masigurado talaga kasi ayan na naman ngayon, hawak nga nila ni Cayetano ang Senado ngayon.
Kaya lang, itong minority ngayon, gusto na naman na magkudita itong Senado. So, di natin alam, baka sa Lunes, pagbukas na naman itong session na to, mag-iba na naman ang Senate President. May maugong-ugong pa si Subiri daw ang magiging Senate President. Sus, di na naman abogado. Di ako na bahala dyan. Kung ano talaga, mali-malita ang tanggapin nila yan dyan, pwede. Pwede natin yan, bayaran ng iba dyan. Kasi ang critical talaga dyan na kapag bumaliktad itong dalawang magkapatid, itong si mga Villar, kasi ito yung pinag-initan Ito yung siguro na sasampahan ng kaso. Kaya ito, dito ako 50-50 nito. Itong mga Villar na to talaga. Kasi ito yung bumaliktad din kasi. Kaya, ito si Luistro, binastos mo itong Iglesia ni Cristo. Wala siyang wala naman siyang na ba, ang tawag yun wala namang nito na ang niya na intindihin ko ba yung Iglesia ni Cristo, basta ang importante pera. Ito yung sinasabi nga ni Levisti. So ibig sabihin nito, di niya ginagalang ang INC. Siguro wala siyang sa distrito niya, walang mga Iglesia ni Cristo doon. Imposible naman, no? Paano kung tatakbo ka sa sunod na mga eleksyon? Kung sinong tatakbo pa ulit sa'yo? Halimbawa, senador lang, di blacklist ka na dito sa ANC. Naghanap ka ng blacklist Yan Ikaw mismo nagbigkas na hindi ka natatakot sa Iglesia ni Cristo. Wala kang pakialam sa Iglesia ni Cristo. Ay di, sige. Yan ang sabi mo Panindigan mo yan. Kawatan na Luistro na yan. So, ang daming mga nito, daming mga kontrobersyal sa kanyang distrito, pero hanggang ngayon hindi ito na-imbestigan sa ombudsman kasi nga hawak nila ang bit, yung sabi nga niya, di ba? Hawak niyo ang bit ngayon, hindi naman niyo lagi yung hawak yan, yung bit na yan. Tingnan natin kung hanggang sa sunod na mga presidente, kung mabit-bit pa ninyo yung bit na yan. O Luistro, kumusta ka daw sa mga hindi mo kinatatakutan? Bahala na kayo dyan yung minamaliit yung INC, kayo mismo ang naghanap ng naghanap ng inyong kakahihiyan. Ay nako, Luistro ka.